Hello, friends! Today is another day for a new story, and it's a Filipino story that I have written especially for you. Ang aso kong si Liit. Matagal na akong nangangarap magkaroon ng alaga. Ngayon, mukhang matutupad na ang aking pangarap. Sa nalalapit kong ikasyam na kaarawan, ang munti ko lamang na hiling ay magkaroon ng asong maliit. Lumapit muli ako kay inay at buong loob ko itinanong, "Nay, pwede po ba akong magkaaso? Kahit maliit lang po. Ako'y nangangako na aalagaan ko." Tinignan ako ng aking ina at kalmadong pinahayag. Oo, Mario. Nag-usap na kami ng iyong itay. Sa kaarawan mo, papayagan ka na namin magkaroon ng alaga. Di ako makapaniwala sa aking nadinig. Ang puso ko ay para bang tumitili. Sa wakas, dadalawang araw na lang. Magkakaroon na din ako ng pinapangarap kong alaga. Dumating na ang aking kaarawan, maaga pa lang ako na ay nakagayak. Ngunit, nung nakadating kami sa tindahan ng hayop, ako'y para bang nadismaya dahil tila hindi ko mahanap ang asong nararapat sa akin. May isa na kay sungit. Nakakatakot yung pangil. Yung isa, napakagulo. Panay ang kanyang kalmot. Ang isa na may higante. Baka kakot ako ang matangay. Ay, ang hiling ko lang sana ay asong maliit. Subalit, nung kami ay papaalis, doon ko natanaw ang isang tutang natutulog ng mahimbing. Ayan si Liit! Hiyaw ko kay inay at itay. Siya ang magiging aso ko at kasama sa bahay. Nung naiuwi na namin si Liit, babala sa akin ni inay at itay. O Mario, responsibilidad mo si Liit. Kahit maliit yan, hindi maliit ang responsibilidad mo kay Liit. Opo, aking tugon. Poprotektahan ko at aalagaan ko maigi. Salamat sa Diyos! At laking tuwa ako. Nahanap ko na ang tuta ko. Sumunod na araw, pagkagising ko, napansin ko tila wala na si Liit sa aking tabi. Saan kaya siya napadpad? Sa ilalim kaya ng kama o sa may mesa? Lumabas kaya siya sa silid? Naku, baka nakapasok sa gilid-gilid. Lumapit ako kay itay na halatang ako'y nag-aalala. Wala na akong magawa kaya ako'y nagtanong na. Tay, nakita niyo po ba si Liit? Kanina ko pa po siya hinahanap pero wala po siya sa tabi ko pagkagising ko. Napabuntong hininga na lamang si itay. Sabi namin ng inay mo, ikaw ang may responsibilidad kay Liit. Hindi mo pwedeng iasa sa iba sapagkat ikay humingi ng alaga at nangako ka. Sabi mo pa nga, poprotektahan at aalagaan mo siya. Aba Mario, kahit maliit yan, hindi maliit ang responsibilidad mo kay Liit. Tumayo na lamang si itay at ako'y sinamahan. Hinanap namin ang aso simula sa harapan. Nakadating na kami sa dulo ng aming tahanan. Subalit di pa din namin siya makita. Ako'y naiyak na lamang sa kaba dahil lumipas na ang oras. Pero nung ako'y papaalis na ng kusina, may nadidig akong mahinang kahol doon sa may aparador. Abay pagkabukas ko doon ko nakita si Liit na pumupuslit ng pagkain sa kusina. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tuwang-tuwa ako't nahanap ko si Liit. Tama nga ang payo ni inay at itay. Kahit maliit, hindi maliit ang responsibilidad ko kay Liit. See you next week, friends, for another High Days story. Why go subscribe?